videos, diniscuss natin yung kanilang mga bagong update. And yun, dito naman, isi-focus natin yung kanilang Dark Elf. Kasi ito try natin kung ano nga ba yung mga skills ng Dark Elf, i-check natin yung possible builds at iba pa. So, mag-start tayo di sa ating bagong login screen. And as yun, si Dark Elf agad yung bubungad sa inyo. So, click natin to. And hopefully, nung nakapasok tayo, if ever napapanood nyo to, ibig sabihin, successful nakapasok tayo. Kasi recently, nagkakaroon siya ng problems kung di makapasok yung iba. Gaya ng sabi ko sa past video ko, kaya hindi ko siya nasubukan agad kasi yun, nagkakaroon siya ng outage. Pero yan, no, medyo naging success tayo. Try natin mag-create ng bagong character. And syempre, dito, makikita natin, nandito na yung ating bagong class, which is in Dark Elf. Syempre, pwede yung babae or lalaki. So, hindi, kan lang naman yung walang babae. Hindi ko rin kung bakit, pero sa Rohan man, meron naman. Kaya ang try natin gumawa, syempre lalaki, para yung mga costumes natin is magamit din natin. Kaya meron tayong Warlock and Wizard for the second job. So, titignan na natin parehas sa loob. So guys, ayan, nakapasok naman tayo successfully. And yun, tara tayo ma-disconnect, no? Pero yun, try natin, no? I-check natin mga skills na natin, syempre. Syempre, wala pa tayong mga second job na skills kasi mamimili pa tayo from Warlock or Wizard. So, check muna natin. So, unang-una yung mage natin, no? Pisahan agad natin, syempre, sa skills. Unang-una is yung kanilang energy spear. Ayan, so this one is single target. So, magical damage siya. Magical attack. So, ito, back to itong ating dark message. Cold Wave AoE, magical damage din siya. 3 enemies. Broken Armor, magical damage din. Tapos single target din siya. So this one, get-reduce ng magical penetration resistance by 15%. So ito, balikan natin yung Cold Wave. Reduces movement speed by 50% for 3 seconds. Napakalaki niyan guys, yung 50%, sobrang bagal niyan. Kahit 3 seconds yan, madadama mo talaga yan sa flash. Wide Pollution is magical damage then, and then up to 5 enemies, no, ng pahingang tamaan. And then reduce attack speed by 30% for 5 seconds. So napakalaking bagay talaga. So dito makikita niyo pa lang na malaking bagay talaga yung ating Dark Elf when it comes to PvP. Kasi syempre lahat ng to, mas malaking bagay ito kapag ka PvP. Kapag ka PvE, medyo may tulong siya sa'yo kapag ka nagpa-farm ka. Pero kung PvP, mas malaking bagay siya kasi syempre puro pang debuff siya ng palaban. When it comes to passive naman, meron tayong Dark Eyes na nag-increase sa magical attack, magical penetration, magical damage increase, magical crit rate, 20%. Strong Mind is magical crit damage, no? So napakaganda ng parang mga skills nito, and parang sobrang daya na siya agad para sa akin, yung mage pa lang. Then moving on, dinala sa ating Warlock. Unang-unang skill pa lang is AoE na. And throws a weapon at a target. So, 3 yung kaya niyang i-target. So, up to 3. And then, magical damage din siya. So, next one is a curse. So, this one, single target lang siya. And yun, magical damage din siya. Price Root. Up to 3 enemies naman to. Tapos magical damage. And then, 20% chance to bind them for 2 seconds. So, malaking bagay na yung 20%. Sa 5 beses mong pag-i-skin possible, isang beses doon is mabind mo yung kalaban for 2 seconds. So, ulitin ko, malaking bagay siya for affinity kasi syempre, mababind mo yung kalaban and then kung meron kang kasama kakampi or kung kaya mo siyang damagean, pwede mo nang patayin yung kalaban and hindi siya makatakbo. And yun, tandaan nyo, 3 enemies yung kaya nito guys tamaan. Next one is Nightmare. 3 rin yung kaya nitong tamaan. So, 20% naman po chance to sleep and then meron din siyang magical damage. And yung kanyang ancient skill, which is yung Magic Mirror. So, returns damage equal to 20% of your attack to enemies for 10 seconds and applies each equal to 5 times your wish to yourself for 5 seconds. So, dito makikita nyo, kailangan din natin ng wish for Warlock. Kasi syempre, kapag mas marami kang wish, mas okay yung shield mo or mas malakas yung shield mo. And syempre, yung attack mo naman, doon naman nagbe-base kung ilan yung mababalik mo sa kalaban mo na damage. So, punta mo tayo sa passive ng ating Warlock. So, unang-una is yung kanilang Side Mastery. So, magic attack increase, thermal wish increase. So, dito ko binibase kung ano ba yung build na bagay dito sa ating mga characters. So, for example, dito sa Warlock, and the passive niya is i-add siya na wish. So, meaning, wisdom yung kailangan mo dito, na stats talaga. And then, yung magic mo, babihin mo na lang sa mga items at ibang mga bagay. Pwede sa codex, pwede rin sa mga costumes, pets, and mounts. The next one is Execution, magical critical damage increase, 10%. Yuri, attack speed, 10%. Then yung ano ng Hex Mine, damage increased by 260 from Wish. So, kung dito talaga makikita nyo, ito na yung pinaka-sure ako na nag-determine kung ano ba yung tamang build natin dito, which is Wish talaga or Wisdom. Kasi nga, doon nagbe-base, no? Kung natatandaan nyo, yung ating, to Magic Mirror natin, yung 20% ng attack natin, yun yung mababalik dun sa kalaban. And at the same time, yung Wish natin, dun na-determine kung gaano kalakas yung shield natin.
So kapag ka nag-pure whiz build ka, malakas yung shield mo. Pero kung wala ka nitong passive na to, medyo mababa yung attack natin. Kasi nakalagay dito yung attack mo doon nakabase kung ilan yung babalik sa kalaban. So kapag ka meron ka rin nito, lalakas yung attack mo based dun sa whiz mo. So kung naka-pure whiz ka, malakas na yung shield mo from your active skill dito. And at the same time, malakas din yung maging attack mo dahil dito sa passive natin na to. So tamang-tama yung kanilang skill doon sa kanilang mismong build na whiz. So maganda to, and yun nga, wala kasi tayong skill book, no? Baka meron diyang gusto mag-donate kasi para matesting sana natin. Pero yun, maganda yung mga ano to so far, no? Maganda yung mga skill combinations nila. Tamang-tama, insaktong-sakto talaga. So next, moving on sa ating wizard. So ito, unang-unang skill pa lang. Up to 3 enemies, so magical damage. Then up to 3 enemies ulit, and then magical damage ulit. So next one is the Oblivion Robe. So ito naman single target pero debuff siya. Kasi meron siyang debuff na magical defense reduction na 40 for 3 seconds. So malaking bagay yan guys kasi syempre pang debuff ng kalaban. Kapag ginamitan mo yan, tsaka mo siya kakombohan ng mga iba't ibang skills natin. Syempre, mas lalakas yung damage natin sa kanya kasi mas lumiit yung kanyang magical depth. Magical piercing, up to 3 enemies dead, and then magical damage din siya. So dito so far, no, tatlo yung kanyang agad, AoE. Ayan. And then check natin ito. So ito guys, AoE rin to. So isa active niya, 4 dito ang kanyang AoE. So ito, I think pang PvE. Itong wizard natin, kasi puro AoE talaga siya. So ito naman guys, up to 5 enemies. Tapos reduce yung magical penetration resistance by 10% for 5 seconds. Although malaking bagay din siya kapag sa Clash, no, or sa PvP. I think mas maganda pa rin to pang PvE kasi dito parang makikita nyo, 4 agad yung kanyang AoE skills. So kapag ka nagpa-farm ka sa spot na maraming monsters, ang base mong pumatay. So move on tayo sa kanyang passive. So ito, increase magical penetration by 20. And then whiz. So ito, whiz din yung kailangan natin. So meaning whiz din yung build natin para for wizard. So next is mind training. Magical damage increase by 5%. Mentality attack, meron tayong magical crit rate increase by 10%. And then magical crit damage increase by 5%. And then last one, yung ating passive na ancient, which is yung destroy. When using a skill attack, there's a 40% chance to deal an additional 50% damage. Kung malaking bagay yan guys For example, ang damage mo is around mga 1k sa PvP, no? 1k. So kapag kumagat to, yung 50% damage, yung 1k mo magiging 1.5k. Pero raw computation yun, pwede siyang mas bumaba. No? Kasi syempre depende sa magiging stats talaga or banggaan ng stats and formula ni Rohan. Kasi hindi ko alam kung paano yung damage formula niya, medyo nakakalito. Pero kung i-base mo doon sa kanyang main description kung ano nga ba to, 50% damage plus 50% damage. So, yun. So, yun yung ginawa kong basehan. From 1k, possible maging 1.5 yung damage mo. And 40% chance yun. Malaking bagay yun, no? Kung 40%, halos 50 na yan. So, meaning sa tatlong attacks mo, possible isa doon is tumagat itong additional 50 damage. And also, doon sa ating past video, diniscuss ko yung mga ancient skill natin is pwede natin i-upgrade into legend and then from legend, pwede natin gawing mythic. So, inaasahan ko na napakalaki ng damage nito na additional, no? Kapag naka-mythic na ano to na grade. So, dito pa lang kasi unang-una level 1 50% damage increase agad or additional. What more kapag ka nag-legendary and mythic na grade to? So, yun, pinagtataka ko lang, bakit miss din to? Hindi ko alam kung nagkamali ba sila or hindi. Pero puro magical damage yung kanyang mga skills Wala akong nakikita ang all about whiz. I'm not sure kung nagkamali ba sila dito or anything, no? Pero yun, whiz na lang gawin yung build. Pero kung gusto nyo mag-try ng int, pero yun, no, ang build natin dito, gaya ng sabi ko, is whiz pa rin. Okay, mag-alala kasi yung magical damage natin, although magical damage yan, mag-i-increase pa rin yan kahit na whiz yung ating mismong build. Kasi yung whiz natin, meron tayong magical penetration dito na nadadagdag. So, lalakas din yung ating magical skills dito pagka nag-whiz 5 tayo or pure whiz. So anyway, try natin change job, no? So ano nga bang pipili natin? Syempre, piliin natin yung wizards. Kasi syempre, maraming AoE skills to para mapakita ko sa inyo or ma-showcase natin. So, ang gagawin natin, wizard. So, wala tayong item for wizard. Punta muna tayo sa ating weapon shop para makabili tayo. So, ayan, nakabili na ako ng item for wizard. Select natin to. Confirm. So, ayan, wizard na tayo. And then, pwede tayo maglagay ng ating mga skills dito. So, check natin lahat na to is pang niche to. For wizard, syempre, lagay natin ito na to. Yan. So, ano pa guys wala pa akong ancient skill book. Baka may mag-donate dyan. And also, may mga napapanood ng video sa Rohan. Yung iba guys, nakikita ko, pag gusto nilang i-auto yung mga skills nila, pupunta pa sila dito sa skills section, tapos i-check nila to. Pero pwede mong gawin is i-drag mo lang to. Ayan, drag mo pababa. Drag pababa, matatagil siya. Drag pababa. Ayan. So, pag drinag mo ulit pababa,
ma-off yung kanyang auto. So anyway, off natin lahat ng ating mga skills na auto and makikita nyo, ma-off ko siya. So napakadali lang. So gagawin natin, isa-isay natin yung skills kung paano mabato, gumagana. So nisuot muna ako ng mga pangit na items natin. Ayan. So wala muna akong sinuot na ibang mga items, bigyan na accessories at ibaba. Pero syempre, magsusuot tayo ng mount and costumes. So hide na lang natin. Kasi gusto mo makita mismo ating mismo character. So although naka-equip na siya, naka-hide siya. Sa pet guys, ito naman yung pet ko na legendary na ginagamit. Ayan. Boss damage. So ayan, natin ready na tayo para mag-testing para sa ibang map. So ako nga pala, no, dahil Dragon Stage yung ating main na character. Baka mag-switch ako dito, pero syempre dapat naka-ready yung items natin. And medyo busy ako, hindi ko masyadong nara-ready. Pero yung tatry ko mag-switch into Wizard na main. Kasi guys, mas maganda ito pang PvE. And puro PvE lang naman tayo ngayon. Dahil pa rin para mag-farm dito ng mga bots. But kaya mag-farm nyo dito guys. Pero yun, gawin natin. Tayo ng isang spot para matesting natin yung mga skills natin. So yan, I think dito. Testing natin dito. So una ito, yung ating skill, testing natin. So yun, single target. Ito naman. Single target din. So siguro kasi hindi magkakalatik yung palaban natin. So guys, ito yung trend natin, yung ring burst. Kailangan ito medyo magkakatabi. So for example, ayan. So hindi masyado natamaan yung iba. Pero yun, basically, mas maganda magkakatabi. Wala kasi ako guys na ready na Mas maganda sana bandang Giza para kahit paano may mga spots doon magkakatabi. Ito, check natin yung ating fourth skill. So yan, simple na yung mga skills niya, pero syempre AOT kasi karamihan dyan. And maganda naman yung effects. Dark talaga, kasi dark elf nga daw. So ito naman, ito yung parang cold something. Then this one, more on maputik, Parang maputik yung skills ito. Itong dark elf natin nakakatawa lang. Ito naman, so ito yung dark message natin, buff na pala to. Then this one, so skills. Try naman natin yung auto. Yung auto natin. So syempre, long range siya. So maganda talaga siya pang farm or pang PvE. Kasi syempre, long range AoE. Tapos bukod doon, magic type. And by default, kasi I think mas mahinga yung mga defense ng ating mga physical monsters compared sa ating syempre magical monsters. So hindi ko sure pero ina-assume ko lang. Para niwang kasi pag gano'n pag physical type yung monsters, syempre mababa yung kanilang magical defense. And syempre, mas mabilis yung mamatay against magic. So hindi ko sure yun ulitin ko, hindi ko sure yun and ina-assume ko lang. Parang verdict ko dito, maganda siya pang PvP and PvE. Both, For example, yung warlock natin, pang PvP yan, kasi nga more on debug siya. Meron din siya mga AoE skills, and then syempre ito, yung magic mirror. Napalaking bagay nito. Then yun, yung mga debug niya. Sobrang maiirita ka dito kapag ka nagka-flash kasi meron siyang mga slow, meron siyang pang bind, at iba pa. Yung wizard naman natin, like I said, pang PvE ito. So maganda ito pang PvE. So testing natin to. As time goes by, try natin build na mga items para syempre, mas mapakita ko sa inyo yung mas okay na potential or syempre, yung action talaga niya when it comes to other maps like Armenes. Kasi guys, hindi ko pa kaya sa Lilium. Pero yun, try natin sa Armenes, kapag-farm tayo doon gamit yung ating Dark